po si MJ nandun po sa office namin sa Baguio, nagstay. Kukunin daw po ngayon yun bukas ng mama ni Dan, ni si Mark Anthony. Kaya niya ng pera, dapat makukuha ko po is 160,000 nung April 30. So, dinidili niya po. So, ngayong ngayong katapusan ng May, 565,000 dapat po ang ibalik niya sa akin. Sa amin po lahat, marami po kami. Meron po siya na transaction, personal, face-to-face, sa MUA, kahit saan pong lugar. So, nagtaka po kami, bakit may warrant siya, hindi siya na public figure pa rin po siya. Hindi siya nahuhuli. Yes, pasensya na po kasi ako rin, hindi ko rin nakita yung warrant. But anyway, yung kapulisan natin, lalo na yung mga CIDG, mga operatiba natin, pag naibigay po yan, actionan po agad. Ma'am Jocelyn, pwede po ba namin maibigay yung contact number nyo kung sakali para lang po sa mga kapulisan natin on the ground? Pwede po, kahit si Sir Jim po nag-complain na rin po sa sa Baguio City. Ang alam po namin, nandun pa rin po sa Baguio City si Dan, yun po ang alam namin. Kasi nandun po yung mag-ina niya eh. Yes, At saka, very parang good. kasabot po ang mga mama niya dito kasi bukas sa akyat ng Baguio. Good, good. Siguro, in-action na po ng panyan, ng Baguio City Police Office. Anyway, yung warrant of arrest ba, no bail or may bail? No, bill po siya. Nagtaka po kami guys, large scale na po yung estafa niya. Since 2021, siya nag-scam sa mga iba-ibang lugar. Pag hindi pa po na-actionan to, sir, paano pa po ang susunod? Dapat iba nationwide na po yung kaso niya. Tama yun, Ma'am Joyce. Lumalabas na large scale na ito dahil maraming kayong nabiktima na. Actually, sir, advantage din yun na nalalaman natin na mayroon pala siyang mga transaction publicly. So, Ma'am Jocelyn, expect kayo ng possibility talaga ng anytime mahuli to, sir, kasi nasa public lang pala ito, sir. Opo, tama po yan. Puro siguro para po talaga sa public awareness, ay hinihikayat natin ng ating mga kasambahay dyan na nakakaalam sa ang lokasyon or ang kanyang itong si Mark kung saan siya, hingin natin ang kanilang suporta at tulong sa pagbigay ng impormasyon sa atin. Opo, may resource person tayo mamaya regarding dito sa isinusumbong ni Ma'am Jocelyn at regarding naman ho doon sa status ng warrant of arrest since hindi po natin nakita ang physical copy ng warrant of arrest dito sa ating studio. We will check on that off air, ma'am. Ngunit about po doon sa inyong narereklamo, we would like you to know at ang ating mga kasangbahay po na sinubukan po na kontakin ng ating action center po yung inyong inirereklamo sa pamamagitan po ng pagtawag at pagpadala ng mensahe. Ngunit wala po itong naging tugon, Ma'am Jocelyn. Kung nakikinig, nanunood man sa ating programa, ang inyong inirereklamo po, please know that bukas po ang sumbong nyo, Action Agad Action Center 24/7. Maaari nyo kaming kontakin para ho marinig naman po natin ang inyong panig. Sa ngayon, kausapin po muna natin si Lieutenant Art Vic Velasquez, ang Chief Operations ng Araco 6. Para ho malaman natin, Lieutenant Velasquez, paano natin matutugunan itong idinudulog ni Ma'am Jocelyn? Sir, go ahead po. Ayos, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, bali si Ma'am Jocelyn po kasi OFW siya, no? So, ang hingin lang po namin, kailangan po natin ng complete niya na naka-red ribbon from Philippine Embassy po. Then, yung mga copy po ng pagpapadala niya, yung resibo. Then, SPA po kung sino po yung uutusan niya dito sa Philippines, kung sino po ang mag-aasikaso ng kaso niya. So ayun, Ma'am Jocelyn, narinig ho ninyo yung tugon ng ating resource person. Kailangan nyo ho magtalaga ng representante on your end dito po sa Pilipinas since nasa abroad po kayo. Tama po yun, Sir Padayos, no? Yes. Hello, ma'am. Anyway, may warrant of Ma'am. arrest. Yes po, Ma'am Jocelyn, go ahead. Sige po. Ma'am, since na hindi po ako makapagpunta sa embassy, makapag-ribbon, kasi nga may nalagaan akong pasyente dito.
sa abroad, dito sa Saudi, hindi po talaga ako nakakalabas since na wala akong kapalitan ngayon sa work, naghihintay pa ng galing sa Pinas. Meron naman po si Sir Jim Cambe, siya po yung president namin na Ma'am Jocelyn, may Actually, ilang ma'am- katanungan po si Colonel Padayos. Sir, go ahead. Yes. Ma'am, matanong ko lang. Yes, sir. Mga ilan po ba kayong biktima dyan sa Baguio? Sa Baguio po ba kayo lahat? Ako po nasa Saudi, iba-iba po kami mga OFW, yung iba po nasa Canada. Yung iba po ngayon nakasupport sa akin, nasa comment section po sila lahat, nag-aabang sa live na to. Ang humihingi po kami ng tulong na maagarang action kasi may warrant na po si Mark Anthony po sir noong February 15, 2023 sa Dasma, Cavite. Nasend ko na po yung warrant dyan sa feeds ninyo. Okay, good. Magandang breakthrough yan. And then yung warrant niya ba, ito yung reklamo nyo sa kanya? Opo, nakita po namin yung warrant nung nag-complain po si Sir Jim doon sa Baguio Station, sa Irisan, Baguio. Station 9, Irisan, Baguio. Doon po namin nakita na may warrant na po pala to si Mark Anthony. So nakita din po namin dito sa station nyo since August 6, 2021, may nag-complain din po pala sa kanya. Okay, good. Attorney. So ang tanong po namin sir, bakit natutulog lang po yung warrant niya na hindi namin alam? Ma'am, siguro ma'am, upang masagot yan ma'am, siguro ma'am, hindi naman natin pwedeng judge agad na natutulog yung warrant niya dahil Okay. sa kasakulukuyan, tinutukoy natin kung saan yung si Mark. Ma'am, siguro ma'am sa part nyo ma'am, bilang complainant, gusto natin ma-enlighten ma'am kung paano kayo nakipag-transaction. Ito, yung 1 million nyo ba ay naka-document ma'am? Meron ba tayong brief? Nasend ko po yon sa page ninyo kung paano kami binigyan din ng resibo sa Okay ma'am. dash namin. Sinend ko po yon kung paano yung interest doon. At saka yung sa Imagine po, doon po mismo lahat ang pumapasok yung pera namin. Actually po si Sir Jim kahapon nagpunta na po sa NBI at ngayon po nasa NBI po siya uli bumalik para po mahawakan po yon si Imagine. Kasi susunduin daw po yun bukas ng pamilya ni Sir Dan. Ang alam ko po magkasabwat po talaga to Kasi hiramin ni Sir Dan, ni Sir Jim yung phone ni Imagine, ayaw po ibigay. Privacy daw po yon. Tapos may dala daw pong attorney yung pamilya ni Sir Mark o Sir Dan. Bukas daw po kukunin. So ang gusto lang po namin is maagarang action na ma-hold po yung asawa niya para doon po namin malaman kung saan si Sir Dan ngayon. Tama yun ma'am. At least kahit papaano meron tayong basihan, naka-document din yung inyong transaksyon sa inireklamo ma'am. Well anyway ma'am, while standing yung warrant ma'am, makakasiguro kayo ma'am na ito ay mai-implement at anytime, lalo na kung matutukoy natin kung saan ito si Mark talaga ngayon. At yun ang kagandahan sir sa programa natin dahil may public awareness tayo na ito si Mark ay may standing warrant. Kahit hindi pa agad-agad may implement ma'am, mag-i-issue ng alias warrant sir para talaga kung sakali ay may magbigay ng impormasyon sa ating programa, ma'am, kung ma'am and sir, na Yes. kung saan siya, mahuhuli siya, sir. Yes, good. Anyway, Ma'am Jocelyn, may isa lang akong katanungan. Yung warrant of arrest ba, kailan po na-issue yun? Kung nakita nyo. Nag-send ko po dyan sa inyo, sa station nyo, sa February 15, 2023, sa Dasma, Cavite po. Po yun, no? Palipat-lipat po siya ng location, sir. Nung pumunta po siya ng Bicol kasama yung kamag-anak niya. Start nun po, hindi na po siya nagtitrade. Nalilit na po yung bigay niya. So, hihintayin po natin kung Ma'am Jocelyn, yung magiging outcome po nito. And then, we will closely coordinate with RACO 6 through Police Lieutenant Art Vic Velasquez para naman magkaroon ng linaw kung papaano din kayo makakapagsampa ng kaso since nasa Saudi ho kayo at hindi ho kayo makalabas sa inyong kinalalagyang employer sa kasalukuyan ho. So, ma'am, we will update you on air. Huwag ho kayong mag-alala. Tututukan ho natin itong inyong idinulog dito sa action agad.
Maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa at huwag po kayong mag-alala. Tutukan po namin ang inyong reklamo. Maraming salamat din, Lieutenant Art Vic Velasquez, Chief Operations ng RACO 6. And thank you, ma'am. Please provide us your action videos, photos, and the result of your investigation, Art Vic. That is, Yes, sir. Yes, sir. yes, thank you.